Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Bukas ay magaganap na ang Game 4 ng Los Angeles Lakers at ang Minnesota Timberwolves. Few hours from now nga mga kaibigan mag-uumpisa na ang game. Isa nga itong high-pressure game para sa Lakers dahil hindi nga imposible, subalit hindi talaga madali ang makabalik sa 3-1 deficit o manalo ng 3 sunod sa playoffs dahil gumagawa nga ng mga adjustment ang mga team. Kaya naman paalala ni LeBron sa kanyang mga kakampi ay walang moral victory pagdating sa playoffs. Hindi importante nga daw ang nasa stats bagkus ang panalo lamang ang may bilang dito. Ang turnovers nga daw nila naging dahilan sa talo sa nakaraang game at may punto naman siya dito mga kaibigan. Ang Timberwolves ay gumawa ng 28 points off turnovers sa game 3. Sinabi din ni JJ Redick na naging problema nila ang depensa sa pinta. Wala nga daw silang rim protection. Well, kung papanoorin mo nga ang series na ito ay nakikita natin kung bakit most of the time ay considered as second string o bench center lamang si Jackson Hayes. Ang dali niya nga matulak sa pinta. Kaya niya nga sumalo ng mga lob passes tulad nila Gafford at Lively. Subalit malambot pa siya kumpara dito. Wala na nga backup center ang Lakers unless gusto mo nga ipasok si Alex Len na sa regular season pa lamang ay nagkakalat na. At ito nga ang dahilan kung bakit gustong i-trade ng Lakers noong 3 deadline si Dalton Knecht para kay Mark Williams. Dahil ngayon nga ay hindi naman nagagamit si Knecht at mas nagagamit nga si Lavando at Rui Hachimura dahil sa lalim ng wing rotation nila mga kaibigan tulad lamang ni Max Christie noon na nababangko sa Lakers. Subalit kung si Mark Williams nga ay andito malamang mga kaibigan gamit na gamit nga siya ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jalen Green. Noong Game 1 ay nagkalat siya at nagtala ng 7 points on 3 of 15 shooting sa field. Sa Game 2 ay nagliyab siya at gumawa ng 38 points including ang 8 3-pointers. Kanina naman ay muli siyang nawala at gumawa lamang ng 9 points on 4 of 11 shooting sa field. Una sa lahat ay credit nga sa Warriors defense mga kaibigan. Ganun pa man na ito nga ang sakit talaga ni Jalen Green buong season. Sa isa ko ang video ay nabanggit ko na hindi mo alam kung ano ba ang makukuha mong performance sa kanya. Minsan nga ay nagmumukha siyang makabagong version ni Kobe Bryant at minsan naman ay nag-aalam makalat na version ni J.R. Smith. Ito nga ang dahilan kung bakit hindi pa siya nagiging star sa liga na ito. Dahil bukod nga sa weather na performance niya, hindi niya pa nga nagagawang maging all-around player na kung may mga off nights man siya tulad ng ngayon ay magiging impact player pa din siya. Ito nga ang lamang sa kanya ng tulad ni Cade Cunningham. Ang success nga ng Houston Rockets sa series na ito laban sa Warriors ay nakadepende sa kung anong version ba ni Jalen Green ang makikita natin. Ito nga ang X-factor at malaking question mark sa kanilang team moving forward. Lalo na't inaasahan pa nga pagbabalik ni Jimmy Butler sa Game 4. Sa palagay nyo ba ay aabante ng Warriors sa 3-1 lead sa susunod na game o makakabawi ang Houston Rockets at itatabla ang series na ito?